Sinabi ng cancer patient sa kanyang asawa ang patungkol sa sikretong kahon bago siya mamatay. Nang buksan ito ay naiyak siya ng sobra. Nakaratay na siya sa hospital noon, nag-aabang ng kanyang kamatayan, nang ibunyag niya sa kanyang asawa ang tungkol sa isang sikretong kahon na matagal na niyang iningatan. Nang mabuksan ito ng kanyang asawa ay nag-iyak siya ng labis. Ang babae sa ating kwento ay si Cynthia. Nakahiga sa isang hospital bed, taglay ang pagod ng kanyang mga mata at mahinang paghinga. Nasa tabi niya ang kanyang asawa na hinahawakan ng kanyang malambot na kamay. Ang kanilang pagmamahalan ay walang katulad. Ang kanilang koneksyon ay matindi na hindi basta-basta masisira ng anumang sitwasyon. At isa ang hamon ngayon na kinakailangang harapin ng kanilang pagsasama. Si Cynthia ay nag-aagaw buhay sa sakit na cancer. Pero may isang lihim siyang kailangan na sabihin sa kanyang minamahal na si Anthony bago siya pumanaw. Ito ay patungkol sa isang sikretong kahon, isang bagay na sa tagal nilang pagsasama at hindi nalalaman ni Anthony. Ang kahon na yun ay siyang naglalaman ng kasagutan sa mga tanong na bumabagabag kay Anthony ngayon. Si Anthony ay isang engineer. Malawak ang kaisipan sa pagkukumpuni ng mga makina at gadgets. Tinatrabaho niya rin ngayon ang isang espesyal na engine ayon sa pagkakaalam ni Cynthia. Sa bawat taon ay pinagsisikapan ni Anthony na matrabaho ang bagay na yon. Ibinubuhos ang buong kaluluwa niya at puso sa proyektong kanyang ginagawa. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ay palagi lamang siyang nabibigo. Si Cynthia naman ay nagagawang mag-alaga sa maliit nilang tahanan sa syudad, gaya ng magluto ng kanilang pagkain at maglinis ng bahay para magmukha itong kaaya-aya. Ang dalawa ay isang perpektong team na nagagawa ang kani-kanilang mga parte sa kanilang relasyon. Sa loob ng 25 taon ay nagsama silang dalawa na puno ng pag-ibig at kasiyahan. Isang araw ay nagawang ipagdaos ng dalawa ang ika-48 kaarawan ni Cynthia. Nang isang malungkot na bagay ang hindi inaasahang mangyari. Dito nagsimula ang matinding pag-ubo ni Cynthia na mas naging malala at malalim pa habang nagtatagal, na halos hirap na siyang makahinga. Hindi malaman ni Anthony ang gagawin nang biglang mawalan na lamang ng malay si Cynthia sa kanyang harapan. May pag-aatubili namang isinugod agad ni Anthony si Cynthia sa hospital, kinakabahan ng sobra sa labas, habang inaantay ang doktor na magsasabi sa kanya ng resulta. Walang pwedeng magawa si Anthony noon kundi ang magdasal ng mataimtim, pero ang naging pahayag ng doktor ay sadyang nakakabahala. Si Cynthia ay na-diagnose na may lung cancer na malamang 1 taon na niyang dinadala. Nararamdaman na rin ni Cynthia ang sintomas nito sa mga nakaraang buwan, pero mas pinili niyang isekreto na lamang ito at sarilinin. Si Anthony ay labis na nasaktan kung paanong nagawang magtago sa kanya ni Cynthia ng ganong klaseng sikreto. Namuhay sila sa pagsasamahang wala silang tinatago sa isa't isa ayon sa kanyang pag-aakala. Kaya't hindi niya akalain na may malalaman sa ngayong ganong bagay. Makasarili man ang naging dahilan ni Cynthia, ay nakakadurog pa rin ito ng puso. May ilang buwan na lamang siya para mabuhay. At ayaw niyang dalhin ni Anthony ang kalungkutang nadarama niya ngayon sa matagal na panahon. Sila ay nalalagay sa problemang pinansyal at ayaw din naman ni Cynthia na paglabanan pa ang isang laban na kung ano man ang mangyari ay kukuha pa rin ang kanyang buhay. Ang nais niya na lamang sa ngayon ay manatili sa tabi ng kanyang minamahal sa nalalabi niya pang panahon. Pasensya ka na, Tony. Ayoko lang makagambala sa'yo. At saka, napangunahan ako ng takot. Sobrang takot ko. Ang kaisipan na maiiwan kita ng iisa ay kinakatakot ko ng sobra at labis na bumabagabag sa akin. Nais kong aminin sa'yo ang katotohanan, pero may parte ng sarili ko na pumipigil sa akin. Pagpapahayag naman ni Cynthia habang nakatitig sa mga mata ni Anthony. Dala na nila ang kanilang sitwasyon at wala na silang magagawa pa. Nakukuha naman ni Cynthia ang bawat medikasyon na kanyang kinakailangan. Hindi maimahin ng dalawa ang malayo sa isa't isa, na ang isipin lamang yon kahit saglit ay nagmimistulan ng kanilang bangungot. Kaya naman nananatili na lamang si Anthony sa tabi ng kanyang minamahal, hawak ang kanyang kamay palagi. Ayaw man ni Cynthia na i-treatment pa siya
dahil wala na rin namang halaga umano, ay hinahayaan na lang din niya dahil sa kagustuhan ni Anthony na siya ay mapagaling. At gaya ng inaasahan ay hindi nagpatinag ang mga cancer cells ni Cynthia sa katawan at patuloy lamang nang hina ang kanyang pangangatawan ng mabilis. Naging mahirap din sa kanya ang chemotherapy at radiation therapy na kinakailangan niyang pagdaanan. Naging dahilan ito sa pagnipis ng kanyang buhok at pagkalagas nito ng tuluyan. Ang gana sa pagkain ni Cynthia ay naglaho na rin. Nakahanda naman si Anthony na gawin ang lahat, may ligtas lamang ang kanyang mahal. Maging magkano man ang abutin nito, inubos niya ang kanyang savings at naibenta ang mga gamit para lamang may maipanggastos. Gayunpaman, sa kabila ng pagsisikap ay lumalala pa rin ang kondisyon ni Cynthia. Sa puntong ito ay dumating naman sa eksena ang kapatid ni Cynthia na si Victoria, na noon pa man ay hindi na nagugustuhan si Anthony na panay lamang umanong bigat ang dinadala sa kanyang kapatid. Nagawang bumisita ni Victoria para istorbohin ang sandali ng dalawa na hindi na lamang pinansin ni Anthony. Makalipas ang isa pang linggo ay ganap nang nalagas ang buhok ni Cynthia na nang kanyang makita sa salamin ay hindi na niya napigilan ang mapaiyak. Ang kanyang maganda at mahabang buhok ay wala na at halos hindi niya makilala ang kanyang sarili. Si Anthony naman ay dama ang pinagdadaanan ng kanyang minamahal, kaya't agad siyang naghanap ng gunting para tulungan si Cynthia na mapantay ang natitira nitong buhok at maging maayos itong tingnan. Naluluha na lamang si Cynthia sa bawat sandali na yon, habang si Anthony ay napapahawak na lamang sa kanyang balikat para pagaanin ang kanyang kalooban at ipahiwatig na magkasama sila sa laban na yon at hindi siya nag-iisa lamang. Si Anthony na lamang ang nagbibigay lakas kay Cynthia na kailanman ay hindi siya pinabayaan. Hindi na rin naman maiwasan ni Anthony ang hindi mapaluha, lalo na habang ginugupitan ng kanyang minamahal. Kinabukasan, pagdating ni Anthony sa hospital ay bago na ang kanyang itsura dahil kinalbo na niya ang kanyang sarili. Ginawa niya ito para ipadama kay Cynthia ang labis niyang pagmamahal, na ang lahat ay kaya niyang gawin para dito. Si Cynthia ay labis na nagagalak, lalo na ang sumapit na araw ng Valentine's, kung saan ang kwarto niya sa ospital ay waring naging maliit na paraiso ng kanilang pag-ibig. Ipinagluto at pinaghanda ni Anthony ang mga paboritong pagkain ni Cynthia, pero ang higit na nakapagpasaya kay Cynthia ay ang photo album na dinala ni Anthony. Masayang masaya si Cynthia at nagsisimula na rin namang humupa ang kanyang kalagayan. Sa puntong nais niyang makauwi, pero hindi pa ito pwede sapagkat ang hamon na kanilang hinaharap ay malayo pa sa pagtatapos. Sinisigurado na lamang ni Anthony na nakakakain ang kanyang mahal ng maayos kahit na wala itong ganang kumain. Si Anthony na rin ang tumutulong na hindi makalimot sa kanyang medikasyon sa bawat pagkakataon. Ang kwarto ni Cynthia sa hospital na napupuno dati ng kalungkutan ay napupuno ngayon ng kasiyahan sa pagpapamalas ng dalawa ng labis na pagmamahal, na habang nagtatagal ay mas lalo lamang tumitindi sa kabila ng lahat. Hanggang sa malaman ni Anthony na si Cynthia pala ay may isang sekreto pang 25 taon na nitong tinatago. Nagawa niyang maitago yun ng matagal para sa isang tamang pagkakataon. Pero nang madama na niya sa kanyang sarili na di na siya magtatagal at baka mahuli na ang lahat, ay naisip niyang baka oras na ito para kanyang aminin. Habang napupukaw naman ang atensyon ni Anthony kay Victoria dahil sa kakaiba nitong ikinikilos nitong mga nakaraan, lagi itong nagliligid sa kanilang bahay at panay ang tanong nito sa kanyang kapatid may kinalaman sa mga investments. Isang beses na kinakailangan ni Anthony na makauwi para kumuha ng ilang gamit para sa kanyang asawa, ang nabungaran niya ay talaga namang nakakabahala. Si Victoria ay naabutan niya sa loob ng kanilang bahay, naghahalugog at waring hinahanap sa bawat sulok. Naghihinala na ng sobra si Anthony, kaya agad niya itong ikinompronta. Si Victoria naman ay natahimik ng kanyang mahuli at gumawa na lamang ng hindi makatwirang palusot. Sinabi niya na nakalimutan niya lamang ang relo niya, na huli siyang bumisita, kaya't kailangan niyang damputin ito agad-agad. Si Anthony ay hindi isang bata. Alam niyang may bagay siyang kinakailangang malaman. Pagkabalik sa hospital ay dala pa rin ni Anthony sa kanyang isipan ang pagdududa kay Victoria. Kaya naman kinausap na nito si Cynthia
na napabuntong hininga naman. Bago nagawang magpaliwanag, inamin ni Cynthia na bago sila ikasal, siya ay nagawang mag-invest sa stocks. Parang wala namang halaga ng mga panahong iyon. Pero ang tadhana ay parang gumawa ng hakbang dahil sa isang taon na nakalipas, ang stocks na yun ay bigla na lamang umarangkada sa pagtaas na ngayon ay naglalaman ng napakalaking halaga. Ang dahilan naman kung bakit niya nagawang ilihim ito kay Anthony ay dahil sa kanyang napag-alamang karamdaman. Ayaw niyang maubos ang malaking halaga na yon sa kanya. Gayunman, hindi naman ito mapapawala ang kanyang sakit. Para kay Cynthia ay mas magagamit ni Anthony ang pera na yon para mas matupad ang kanyang mga pangarap sa buhay. Isa na nga dito ang pagbuo ng espesyal na engines na napakatagal na niyang pinaglalaanan ng panahon at pagsisikap. Sa kabila ng realidad na siya ay malapit nang mawala, ay mas inisip pa rin ni Cynthia ang kasiyahan ng lalaking kanyang minamahal at iiwan. Si Victoria lamang umano bukod sa kanya ang nakakaalam tungkol sa stocks na yon at may masama siyang motibo na suluhin ang lahat ng halaga sa stocks na yon para sa kanyang sarili lamang. Magkahalong emosyon naman ang nararamdaman ni Anthony, sama ng loob sa paglilihim na ginawa ng kanyang asawa, lalo na tungkol sa pera na sana'y nagamit sa mas malawakan pang medikasyon at treatment para kay Cynthia. Nauunawaan naman ni Cynthia na anuman ang treatment na kanyang pagdaanan ay hindi na siya maisasalba pa ng kahit magkanong halaga ng salapi. Patatagalin lamang nito ng bahagya ang kanyang buhay, pero dadalhin din siya nito sa kamatayan pag hindi ito nakayanan ng kanyang katawan, kaya't nakahanda siyang isakripisyo ang kanyang pangangailangan para sa isang tao na palaging nandyan para sa kanya. Nagbitaw na lamang ng huling pangako ang dalawa sa isa't isa na wala silang pagdadaanan pang kahit ano pang sikreto. Dahilan para isiwalat pa ni Cynthia ang isang bagay. Sa ilalim umano ng kanilang cabinet, sa isang maliit nilang bahay, ay may isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Agad nagmadali si Anthony papauwi para makuha ang misteryosong kahon, pero nang siya'y makarating ay eksena ng kaguluhan lamang ang kanyang naabutan. Ang kanilang maayos na tahanan na kanyang iniwan bago pumuntang hospital ay magulo na ngayon at hinahalughog ng sobra. Bukas ang bawat kabinet at aparador na animoy pinasok sila ng sangkaterbang mga magnanakaw. Pero alam ni Anthony na nag-iisa lamang ang gumawa nun at yun ay walang iba kundi si Victoria. Wala na ring naging pakialam si Cynthia sa kalagayan ng kanyang kapatid. At ang tanging kinakailangan lamang nito ay ang stocks na alam niyang itinago ng kanyang kapatid. Si Anthony ay ganap namang nakuha ang maliit na kahon sa isang eksaktong lugar na sinabi ng kanyang asawa. Maingat niya itong binuksan ng walang pag-aalinlangan para malaman ang nilalaman nito. Sa una ay mga stock certificates lamang ang bumungad sa kanya. Pero sa ilalim pala ng mga ito ay may kakaiba. Ito ay ang dalawang waring malulungkot na mga manika. Hindi maunawaan ni Anthony na para saan ba ang dalawang manika na yun. Kaya't agad na siyang nagbalik sa hospital para magtanong. At hingan si Cynthia ng paliwanag. Ipinaliwanag ni Cynthia na turo ng kanyang ina noon na sa bawat pagkakataon na hindi magiging masaya ang babae sa kanyang asawa, ay mas magandang lumika ito ng isang manika para malibang kaysa magpalaki ng pag-aaway. Malambot ang mga manika at dito na pagtanto ni Anthony. Ang bawat pagkakataon dati na napapasama niya ang loob ng kanyang asawa na normal lamang naman sa dalawang taong magkarelasyon. Ginawa ni Cynthia sa sarili niyang paraan ang mga manika na yon bilang pagpapagaan ng kanyang loob sa bawat sandali ng kanyang kalungkutan. Dalawa lamang ang manika. Indikasyon na sa loob ng 25 taon ng kanilang pagsasama ay 2 beses lamang niya itong nadala sa kalungkutan. Hindi na ito nakakapagtaka sa 2 taong totoong nagmamahalan ng wagas. Pero hindi pa ito dito nagtatapos. Sa loob din ng kahon, sa pinakailalim ay nakita ni Anthony ang isang envelope na naglalaman ng pera. Ang kanyang asawa ay hindi pa naibebenta ang mga stocks, kaya saan nagmula ang pera na yon? Tanong ni Anthony sa sarili. Sinagot din naman ni Cynthia na ang perang iyon ay pinagbentahan ng mga manika na kanyang nagawa sa loob ng ilang taong nakakaraan. Dito na naging emosyonal si Anthony na napag-alaman ang pagiging pabaya niya kahit papano sa kanyang asawa at pagkukulang noon ng dahil sa kanyang responsibilidad at obligasyon na hindi niya naiwasang magkulang ay hindi niya yun agad napansin.
Sadyang nanahimik lamang ang kanyang asawa at tiniis ang bawat mabibigat nitong pinagdadaanan. Sa kabila nun ay naunawaan pa rin ni Cynthia ang lahat at labis pa rin siyang minamahal, dahilan para mas mapahanga at mapamahal sa kanya si Anthony. Isang araw ay dinalaw na ni Anthony ang kanyang asawa. Dala ang isang regalo na may ngiti namang tinanggap ni Cynthia agad. Sa loob ay napupuno yun ng mga munting papel na naglalaman ng salitang mahal kita. Si Cynthia naman ay napatingin sa kanyang asawa. Tinatanong kung anong nais niyang iparating. Si Anthony naman ay nagawa ring magpaliwanag sa pagsisiwalat din ng isang sekreto na napaloob sa kanyang puso sa buong taon ng kanilang pagsasama. Nagkataong isinusulat din niya ito sa bawat pagkakataon na nagkakaroon sila ng hindi magandang pagkakaunawaan na mag-asawa. Para idaan din ito sa pagsusulat at hindi na nila magawa pang pagtalunan. Na imbis na galit at pagkainis ang kanyang unahin, ay mas iniisip niya ang kanyang nararamdaman na pagmamahal sa kanyang asawa. Nabigla din naman si Cynthia sa revelasyon na iyon, sa pag-iisip na kailanman ay hindi nabigyan ng sama ng loob ang kanyang asawa. Pero maging siya pala ay nagagawa din palungkutin ito sa isang paraan na hindi niya nalalaman at hindi niya na nais pang gawin. Gaya niya ay mas pinipili din ni Anthony na patawarin siya sa bawat pagkakataon nang hindi nila pagkakaintindihan. Dito nagyakapan muli ang dalawa. Ang mga manika at munting papel ay minsang naging simbolo na lamang ng kanilang tinatagong mga kalungkutan at pagsasakripisyo. Alam nila na hindi naging perpekto ang kanilang pagsasama gaya ng kanilang inaakala. Pero yun ay normal lamang. Nakamit nila iyon para sa kanilang mas ikatututo. Nang dahil sa bawat revelasyon, ang pagmamahala ng dalawa ay mas lalo pang lumalim. Sila ay napaharap sa isang sekreto, sakit at hindi pagkakaunawaan. Ang kanilang pagsasama ay nananatiling matatag. At kinagabihan nga ng araw na yon, si Cynthia ay ganap nang yumao sa mismong bisig ni Anthony na halos walang oras na humiwalay sa kanya para siya ay alagaan at bantayan. Nagpapasalamat na lamang si Anthony sa bawat masaya nilang naging pagsasama sa loob ng maraming taon. Muli ay binuksan ni Anthony ang kahon at nabungaran dito ang bawat alaala ng pagmamahalan nilang mag-asawa at masasayang memorya ng kanilang nakalipas. Isinara na niya ang kahon at itinabi, naninindigan sa kanyang sarili na kailan may hindi niya makakalimutan si Cynthia. Ano ang masasabi niyo sa kwentong ito? Ibahagi niyong kaisipan sa inyong komento sa ibaba.